Lalubog sa baha at nagka-landslide pa sa ilang bahagi ng Indonesia dahil sa ilang araw na pagbuhos ng malakas na ulan. 19 na ang patay at may 7 pang nawawala. Inilikas naman ang mahigit 70,000 residente. Posible pa rin daw ang mapag-ulan sa mga susunod na araw kaya pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko sa mga posibleng pinsalang dulot nito. Nagbigay na ng permiso ang Vatican para makonsidera bilang santo ang isang dalagita mula Ilocos Norte. Pinayagan ng Dicastery for the Causes of Saints ang investigasyon ng Diocese of Laoag sa reputasyon at kabanalan ni Nina Ruiz Abad. Inilarawan siya na may matinding debosyon sa Eucharistia nung nabubuhay pa. 13 anyos si Nina nang pumanaw siya dahil sa cardiac disease. Sa Abril sisimula ng proseso para sa kanyang beatification at canonization. Nilipad ng mga sako at gamit ng mga magsaka ng mamuang isang buhawi sa Bukirin sa Alcala, Pangasinan. Mabilis na nagpalipat-lipat ng direksyon ang buhawi. Wala naman itong iniwang pinsala. Ayon sa Pag-asa, kapag maalinsangan ng panahon, nabubuo ang buhawi dahil sa circulation, lalo na kung open space. Hinihinalang sangkap sa paggawa ng cocaine natagpuan sa San Policarpio, Eastern Samar. Ayon sa mga pulis, isang mangingisda ang nakakita ng droga nitong February 8. Noong Biyernes sa Arteche, Eastern Samar, may nakuha ring 20 bloke ng cocaine na palutang-lutang sa dagat. Aabot ang halaga nito sa mahigit 132 million pesos. Hinala naman ng PNP, galing ito sa South America at ginagawang transshipment point ang Pilipinas. Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. muling umupo sa pwesto bilang NFA Administrator. Yan ay matapos patawan ng suspensyon ang 2 executives sa NFA, kabilang ang kauupo lang na si NFA OIC, kaugnay sa investigasyon sa pagbebenta ng rice buffer stock. Iniimbestigahan na ng DA, Kamara at ng Senate Blue Ribbon Committee ang paluging bentahan nang walang bidding sa tinatayang 8 million bags na lumang stock ng bigas mula noong 2019. Mira System at Comelec pumirma na ng kontrata para sa full automation system with transparency audit count o fast track para sa 2025 elections. Sinaksihan din ito ni Korean Ambassador to the Philippines, Lee Sang-hwa. Kasama sa kontrata ang pagrenta sa mga automated counting machine, pati na ang mga gagamiting ballot box, ballot paper, ballot printing at iba pa. Kasunod dito, magpapalabas ang Comelec ng notice to proceed para sa produksyon ng mga makina sa South Korea. Pero patuloy rin ang pagkwestiyon ng ilan sa kredibilidad ng Miru. Ayon kay Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ang pagpalyaumuno ng makina ng Miru sa mga nagdaang eleksyon sa Congo at Iraq ay nagdudulot ng risk o panganib sa sistema ng eleksyon sa Pilipinas. Sagot ng Miru na ipakita na raw nilang maayos ang naging performance ng kanilang mga makina sa mga naturang bansa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Reunited sina Prince Wang-so at Jesus ng hit Korean drama na Scarlet Heart. Pero hindi para sa panibagong series kundi sa concert ni IU na gumanap bilang si Jesus. Sa IG post ni Lee Jung-gi na gumanap bilang Prince Wang-so, ibinahagi niya ang backstage pics nila ni IU. Hirit tuloy ng ilang fans, Season 2, when? Special guest naman na nag-perform sa concert si Park Bogum na katumbal ni IU sa kanyang upcoming series. Sa June na nakatakdang pumunta sa Pilipinas si IU para sa kanyang Her World Tour. Binida ang galing ng mga local artists sa Antipolo, Rizal. Tampok ang kanilang mga obra sa pistang sining. Ginanap ito sa Flores Garden na swakding wedding venue. Lain ng art fair na isulong ang local artists at artisans ng lungsod. Nakadisplay rito ang visual arts na gawa ng Antipolo Group Incorporated, bayong bags at mga sustainable at organic products. May photographer din gumamit ng sinaunang street box camera. Dahil din daw ng Antipolo City LGU na i-promote ang kanilang syudad bilang wedding destination, kaya Flores Garden ang venue nila sa pistang sining. Nag-enjoy rin ang lahat sa OPM hits na tinugtog ng Antipolo City Band. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon
at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.